We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Pila ka unconsolidated PUJ unit sa Iloilo City nagbiyahe sa gihapon sa pihak sang pagtakop sang consolidation. Protest vigil ginpatigayon. Pila ka mga driver-operator sa Bacolod City nag-untat biyahe agud dumdumon ang adlaw sang mga mamumugon. Pag-phase out sang traditional PUJs para yun niya ginapamatukan. Mga nagamit niya kondom kag pila ka underwear. Nakit-an niya nagalapta sa irigasyon sa Pavia, Iloilo. Kag mga nagapangita sang obra, nagdagsa sa ginpatigayon nga Labor Day Job Fair sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako at komprehensibong mga balita sa Kabisaya nakatungdan. Ako sa Eden Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka unconsolidated nga PUJ unit sa Iloilo City nagbiyahe gihapon sa pihak sa pagtakop na sang consolidation. Samtang mga puso pila ka miyembro sa transport organization nga wala nagpa-consolidate, nagpatigayon sa protest vigil sa opisina sa LTO 6 at LTFRB 6. Yaring balita ang kitutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagtakop na ang consolidation period sa mga traditional jeepney kahapon. Umpisa subong adlaw, ginadumilian ang pagbiyahe sa mga unconsolidated PUJ. Apang abisar nga gindeklara na sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 6 nga kolorom ang mga ini may nagbiyahe sa gihapon. Isang jeep nga ini nga ginatudlo nga unconsolidated apang nagpasakay sa gihapon sa mga pasahero. Apang wala naman nag-ako ang driver. Biyahe mo lang po, lakam lang. Ako rin bagom lang ko di mo. Biyahe. Diri sa Aganan Pavia, talalupang doon nga wala sang pagbago sa biyahe sa mga commuter. Nangin magamay ang numero sa mga sumalakay subong adlaw bungod sang holiday. Wala pa man kasing may nabatsagan nga changes siguro kay bago pa lang. Kag siguro kay ang mga estudyante naga-online kay tugod sa init. Wala sila klase. Kay sila man lang usually gid ang gapadamo sing numbers ng computers. Pila ka mga drivers ng consolidated PUJ ang nagasimpatya naman sa mga kaupdanan nila nga wala makahingagaw sa consolidation. Pagkaroon ba sila? Atras mo lang kami nga pangabuhi mas dalan mo. Samtang nagpatigay naman sang protest vigil ang pila ka mga miyembro sang transport group nga wala nagpa-consolidate sa opisina sang Land Transportation Office 6 kag LTFRB. Ang iban nagtulog pa sa among nga lugar agud ipakita ang ila pagpamatok sa PUV Modernization Program. Upoy gi si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso diri sa Bacolod City naman pila ka mga driver, operator members kag progresibo nga grupo ang nagprotesta kadungan sa adlaw sa mga mamumugon. Yaring balita nga aton gintutukan. Bukod sa pahayag ni LTFRB Chairman Shofel Guades, nga sa masunod niya duha pa kasimana sila hugot nga magapang dakop sa makolorom nga traditional jeepneys o kung mga wala sang nakapa-consolidate, ginkalipay sang mga naghalinglaing transport group sa Bacolod City ang makabig nila nga sinyales sa ila kanilagan kontra transport modernization. So hindi na namon problema kung LTFRB, ipiton kami hindi kami tagaan sa prangkisa. Tuloy ang biyahe! CCJ, wala prangkisa, wala provisional authority, pero hindi ko mapunggan nga magbiyahe. Gintil nila sa amon, siyempre, i-deal man namon sa ila nga ipakita namon nga hindi kami gusto sa programa nila. Kag isa pa sir,
nakita namon kung ano nagkakalatabo sa mga kooperative kag co-op subong. Pila ka mga driver, operator kag miyembro sa nagkalain-lain nga mga progresibo ang grupo ang nagpakigbahin sa malapnagon nga hublag protesta sa syudad kadungan sa adlaw sang mga mamumugon. Haling sa idalom sang bata kag magsaysay flyover, nagtipon ang maraliisa sa North Capitol Road, tubtob na kalabot sa downtown area sa Bacolod. Wala sang may nagpakita dire nga mga politiko nga nagapromisa nga sila mabulig sa aton mga nagahuyango nga mga service workers. May kapulisan kagkatapos ang Integrated City Enforcement Team sa Bacolod City Legal Office nga nagpasiguro sang kalinong sa rally points. Kaginambala ko sila, kaya hindi kita yung magtuga lang gamo sa dalan. We are more on tolerance. So kung nagwaldati na sila, it's part of their expression. Ayon sa LGU sa mga realista, nga ipaiway ang pagbalabag sa mga unit sa dalan ilabi na sa downtown area. Kundi di man, mahalitan ang mga commuter kag establishmento. Magluwas pa, nga wala ini permisa. Oboy Kiril Gasilio, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, 122nd Labor Day Job Fair sa Dole 6 gindagsa sa mga aplikante. Pila ka mga job seeker nagalaom nga makakita na sang obra bangod sa kabudlay sang pangabuhi. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa River Plains Relocation Site sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City. John? Jert, happy Labor Day sa aton nga mga dedikado nga mga mamumugon kag subong adlaw kadungan sa selebrasyon naghiwat sa nga successful nga job fair ang Department of Labor and Employment 6. Para sa buwas damlag sang iya bata, ining inspirasyon sang Iloy nga silin, buta nga apisar halin pa ini sa iya night shift sa iya obra sa call center, nagdiretso inipila sa 122nd Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment 6. Wala nang inupang ang iya kakapoy kag katuyo para lang makapangita sang mas maayo nga trabaho. Siyempre may bata ako, kailangan ko nga i-update bala sa pang-adlaw. Mas maayo naman nga estado sang kabuhi para sa iya pamilya. Ini ang handom ni Rosel sa iya pagpasimpalad. Dako gini, financial, ang para stable. Nagika naman sa banwa sang Isabela ang 25 anyos nga si Jenny Lou. Aga pa ini nagpadulong sa venue sang job fair sa Bacolod City sa paglaom nga makakita sang obra. Mas layan ko din. Ngaman. Lapit lang sa family ko, sa anak ko, sa partner ko. Suno sa Peso, Bacolod City, dako nga bulig ang mga mabaton subong nga adlaw sa ekonomiya kag sa paglaom nga mabuhina ng numero sa mga wala sang trabaho. To answer the gap of unemployment, kamuda mo kita unemployed sector subong. Alas 12 nga hapon mayara na sang na-record nga 70 ka mga on-the-spot hire sa Bacolod City. Sa bugos nga Western Visayas, masobra 23,000 ka trabaho ang gitanyag sang Dole 6. Ang ating munting pangarap para sa bawat isang Pilipino ay upang magkaroon ng disenteng trabaho at pagkakitaan o hanap buhay. Dako naman nga bulig para sa mga kompanya ang ini nga mga kaygayunan. It's very important because once you have the manpower, you can kanang efficient, fast transaction to any like clients and in our account. Kadungan sa aktibidad ng pagpanagtag sang Dole 6 ang 220 million pesos nga financial assistance kag livelihood assistance sa mga tupad beneficiaries nga nagalabot sa 36,053. Jert, as of 4 p.m., base sa pinakauli nga datos gikan sa Dole 6, naglabot sa 6,483 ang mga job seekers nga nagpasimpalad sa nagkanainlain yung mga job fair sites sa bugos nga Western Visayas kag 211 naman ang na-hire on the spot. Jert. Madam Ogeg, nga salamat sa update. Kapuso John Sala. Bawo katawhay, mga puso pila ka mga suba. Sa syudad sang Talisay sa Negros Occidental, gindagsa sa mga luyag, magpaliwaliwa subong nga holiday. Samtang iban, bukid o kung sa bukid naman nagpangin-hangin, subong nga mainit ang tiyempo. Nakatutok Aileen Pedreso. Bahala na kuno nga ma-shock sa bills sang kuryente basta nako-on lang ang aircon sa sulod sang balay para hindi lang matamaan sang puwerte ka init nga tiyempo. Ilabi na nga halos adlaw-adlaw na nga masobra sa 40 degrees Celsius ang heat index. Pero bangod nga holiday, wala sang trabaho kag klase, out
Outdoor bonding naman ang trips sa pila ka mga pamilya kag magbarkada. Diri sa Barangay San Fernando sa Talisay City, dagsa ang mga luyag magpulog kag magpabugnaw sa suba. Ang ini nga mga estudyante, hindi na drawing, kundi achieve na ang plano nga outing. Pali simultaneous lang gid ni siya nga plan. Nagpag-o lang ko bugtaw, literally walk up like this, nag-shades lang ko. Hinagad lang ko nila. Swak gid kuno magpahulom sa suba tungod diri wala na ginapaligban pa ang inugpaligo nga tubig. Samtang may iba naman nga luyag nga makahaklo sang preska nga hangin kag sa bukid ang destinasyon agud nga makapag-relax sa medyo mapugnaw nga tapyas ang hangin. O plano naman yung masaka sa babaw di kay para pangin-hangin kay tungod sa tiyempo nga grabe ka init. Guwa ka man gamay nga pangin-hangin. Subo nga mainit ang tiyempo, break man anay sa stress kag magbonding sa pamilya kag barkada. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas. Pamilya sang grade 7 student hindi na magpasaka sang kaso sa maestro nga nagnusno sa chewing gum matapos sa naistorya sa maestro ang iloy sang bata. Apang investigasyon sang DepEd 6 sa natabo magapadayon. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa exclusive. Nagpirma na ang Iloy sang grade 7 student nga si alias Toto sang affidavit of non-interest. Ini matapos nagpadulong sa ginaistaran sini sa Bago City, Negros Occidental ang manunudlo nga si Gerald Sinaon kag ang pila ka miyembro sang school administration sang Santa Barbara National Comprehensive High School. Sunod sa lola ni Toto, nagdesisyon ang pamilya nga hindi na magpasaka sang kaso batok sa maestro. Ang maestro ang ginatudlo nagnusno sang chewing gum sa baba ni Toto nga may nakatapik sang parte sang kahoy nga nagresulta sa pagkagasgas sang inawong kag paghubad sang baba ni Toto. Pinagkadtugin sila katong Sunday, uyang nga naging chimpo, kaging gastuhan, naging makita dito pero it so happen bala nga doon nakibot man ang nanay, kay ang abiya, makiistorya lang, way siya kabalong may dala na galing nga papilis, tiko na, doon nagulpihan man ako. Ay di hambal ko, sige na lang, total dira ginapadulong. Dugang pa sang lola, nagahambal mismo si Toto nga may kalain kag kaugot pa ini nga nabatyagan sa iya maestro. Ipadayon naman nila ang pagpaidalong kay Toto sa psychological examination. Hindi siya gusto istoryahan ng issue amo karan kay ang medyo may sakit pa siya sang buo kay sir. Nakag siguro na. Ginpahayag sang DepEd 6 nga sa payak sang pag-atras sang pamilya ni Toto, magapadayon sa gihapon ang paghatag sang atensyon sang Legal Office kag Learners' Rights and Protection Office. Ilay gadetermina kung anong mga natabo kag kung may basehan bala ang akto sang maestro. Panugyan sang DepEd 6 sa mga manunudlo nga mas palabaon pa ang pasensya kag likawan ang pagpatupa sa mga bata. As much as possible, hindi lang natin pagsakito, hindi natin pag may wise ng physical contact na matabo. It's going to be a violation of our child protection policy and it will be dealt with accordingly kag heavily. Sarang naman nga makapalapit ang mga kabataan nga naka-eksperyensya sang pagpang-abuso sa kapulisan. Bukas ang talatapan sang Women and Children Protection Desk sa mga kabanwahanan sa pag-assist sa kabataan. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mabusog indagsa naman sa Maturiza ang week-long Love Boracay event sa buwan 2024 sa isla sang Boracay. May parada kay nakalinlaing sporting activities nga gipasakupan sa mga residente pati man sa Maturiza kag bisita. May bubble party kag syempre hindi madula ang castle making. Sa datos sa Malay Tourism, mas over 10,000 ka turista ang nagbisita sa isla sang Boracay. Subong adlaw magatako pa selebrasyon pinaagi sa labing una nga Fiesta de Obreros kung sa diin may street dancing kag float parade sa poblasyon sang Banwa. Diri gipakita pinaagi sa pagsaot kag madinuagon ni costumes ang kasaysayan sang isla kag sinauna nga pamaagi sa pagpambuhi sa mga Banwa. Mga kapuso, ululupod tang alantawon ng tuigan nga Carabao Carosa Race alas 7 sang aga sa Biyernes, May 3, nga hiwaton sa Pavia National High School grounds. Magatambong kang magahatag sang kalingawan sa mga pavianhon si asawa ng asawa ko star Martin Del Rosario. Sa Sabado, May 4, magabanding kita kanday Mike Tan, Mikey Quintos, Christopher Martin, Zonia Mejia, kag Bubay sa Kapuso Fiesta. Kilita ay kita 8 p.m. sa Pavia Public Plaza Auditorium, mga kapuso. Hello mga kapuso, ito po si Christopher Martin. Hello Pavia, magkita-kita po tayo sa Kapuso Night sa May 4 po yan, 8 p.m. sa inyong public plaza. So see you po mga kapuso.
Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso, mga bomba ang inakuhaan sang tubig sa pila ka mga residente sa Talisay City sa Negros Occidental. Ahay, nagakahubsar na bangod sa mainit nga tiyempo. Yaring balita ang itutukan na Eileen Pedreso live gikan sa may Barangay Zone 4, Talisay City. Lynn, anong latest? Adrian, magluwas sa pagmalakag paglitik sang duta kag pagkalamatay sa mga pananom. Problema karon sa mga pumuluyo ang kakulang sang tubig kaangay na lang diri sa Talisay City. Tiun na para sa tigpalanag o para sa pamilya Daktong diri sa Ilapuluyan sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Antis pa man mahubsan sang tubig ang bomba. Ginsugo na ni Lola Perla ang iyang apo nga magtipon sang tubig sa mga balde. Problema kuno karon sa mga ini ang kakulang sang tubig. Bangod kun mahubsan sang tubig ang bomba, kinahanglan pa nga maghulat-hiwat sang 2 ka oras. Na daw dira sina. Kag magdamo-damo naman. Mga isa na kabulan wala. Ini man ang ginakabalakan ni Tatay Rufino. Tungod sa bomba gasagob ang mga inis ang ginainom nila nga tubig. Apektado gini. Kay tag ano ka ako ubas. Ubas? Permiga ubas. Hindi magdubo sa 15 ka asyenda sa Talisay City ang apektado sa kakulang sang tubig. Tugas ang mainit kat tiyempo sunod sa CDRRMO. Ang ini nga mga lugar ang adlaw-adlaw nga generasyonan sang tubig sa syudad. Apang ginakulang sa gihapon. Subong malamala na gid ang mga bubon, especially amon sa babaw sa nababaw nga area sang Talisay, mostly problema gid sila sa tubig. Ginakabalakan man karon sa CDRRMO ang supply sa tubig nga generasyon sa kabaranggayan. Bangod amat-amat naman nga nagagamay ang bulk water supply sa water district nga ginakuhaan nila sa tubig. Pahanumdum sa CDRRMO nga tipigan ng tubig kag mahimo i-recycle. Bangod hindi pa masiguro kung tubtubsan o magalawig ang mainit nga tiyempo. Adrian, bantayan sunod sa Talisay CDRRMO ang bago nga schedule sang ila pagdulong sang tubig sa kada hasyenda kasunod sang abiso sang water district sang syudad. Balik sa imo, Adrian. Maraming salamat, Eileen Pedreso. Sa ibang pang balita, 205 million pesos nga calamity fund ginpain para sa mga LGU nga nagdeklarar sang state of calamity. Pondo gamiton sa pagbakal sang water tanks kag ayuda sa mga naapektuhan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Igasumiter sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Office of the Governor ang situational report sang probinsya sang Iloilo upod ang resolution nga nagarekomendar sa pagpaidalom sang probinsya sa state of calamity bangod sang epekto sang El Nino. Base sa CTREP, 4 na ka-local government units ang nagdeklarar sang state of calamity. Inyang Banwa sang Sara, Estancia, Bingawan kag Pasig City. Natala naman nga magdeklarar sang state of calamity ang Balasan, San Dionisio kag New Lucena. Lakip sa nangin basehan sang PDRRMO sa rekomendasyon amo ang fire incidents, kakulang sa tubig, affected population kag halit sa agrikultura. 205 million pesos nga calamity fund ang pagagamiton sa pagbakal sang water tanks kag bulig pinansyal sa mga apektado sang El Nino. 30% sa quick response fund kag 70% sa mitigation and preparedness fund. How to utilize it is dependent upon the requesting municipality kung ano ang iya kinanglan git nga kung kulang na siya kung kulang na ila quick response fund makapangayo sila diri sa probinsya sang Ilito for corresponding funds. Nahibaloan nga masobra 1 bilyon ka pesos na ang halit sang El Nino sa probinsya. Pag-aksyon na naman sa mga miyembro sang sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon sa tion nga maendorso na ang resolution sa Provincial Board agud mapaidalom sa state of calamity ang Iloilo Province. Where will it be spent? How much is to be spent for the quick reaction, for the and so forth, rehabilitation. So it will take time and the important is the data. Basically, dapat ma-emanate na sa executive. Ideally, of course, ipadala natin sa AMON ang recommendation sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, NOCPPO imbestigaran ng kaso sa ginapatihan pagtiro sang 7 anyos nga bata si Amay nga pulis sa Sagay City. Nakatutok, Eileen Pedreso.
Ginahulat pa ang resulta sa ginpatigayon nga paraffin test sa living partner kag duha ka bata sa pulis nga gintiro patay sa Ilapuloyan sa barangay Andres Bonifacio sa Gay City sa Negros Occidental. Ginaaligar nga gintiro sa 7 ka tuig nga bata sang pulis nga biktima samtang nga nag-aaway sila sang iya nga live-in partner. Ginmando na sa Negros Occidental Provincial Police Office ang maidid nga investigasyon sa natabo. Consider them as a person of interest. There are signs that could be considered ni mga angulo nga hindi natin mapatihan. That's why nga nag-augment kita sa aton investigators. Luyag man nga padalman sa Police Regional Office 6 ang kaso nga sunod sa NOCPO nagakwestiyon sa ikasarang sang 7 ka tuig nga bata nga tiruhon ang iya amay sa lamharon nga pangidaron. Could be, pwede, and could be hindi. That's why nga nagambala nga itong regional director nga ito ka-imposible sa mga nga edad. And then, we can move on to next procedures natin. Sa tiun nga mapapatutaan nga ang bata ang nagtiro sa amay, iga-turn over ini sa GSWD. Liwat nga nagpahanumdumang NOCPO hindi lang sa ilahanay, kundi sa legal nga nagagamit sang armas nga si Keron sang maayo kag hindi pagbabayaan sa kabataan agud malikawan ang kaangay nga insidente. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga kondom kag pila ka mga underwear nakita sa irigasyon sa Pavia, Iloilo. Mga nagalabay nagpahayag nga may mga pamatanon nga masami nagatambay sa lugar. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang sa Exclusive. Naglinapta sa irigasyon nga sakop sang barangay Tigom, Pavia, Iloilo ang mga wrappers sang kondom, mga plastic sang pagkaon, sududlan sang ilimnon kag mga underwear. Ginpahayag sa mga residente nga masami nagalabay sa lugar nga may mga pamatanon nga nagatambay diri sa tion sang kasisidmon. Naobserbahan nila ang kalabanan nga nagapahunay-hunay, mga nobyahanay. Mahandong ang lugar bangod sang puno sang kamunsil, kag wala sang tubig ang irigasyon bangod sirado ini subong. Gani ginhimo ini nga istambayan kag palahuwayan. Oras na ka? Oras 6. Kira-kira kami sa school kayo ng kurmi pa. Kayo ng kurmi pa sanda may checkpoint kada pulis para mapawing taragi. Mga kapuso, ini ang sitwasyon diri sa idalom sang irigasyon. Makita naton nga may daan sang putos sang kondom kag may pila ka mga underwear no sang panglalaki kag pangbabayi nga ari diri kag sa diri nga area medyo malapad-lapad. Kag sa dito naman nga area, may nakita pa kita sang bag-o nga putos sang kondom nga ginapatihan. Bag-o lang gingamit. May nakitaan pa nga nagamit na nga kondom nga ginhalid. Ginpalabot sa news team sa opisyalis sang barangay ang sitwasyon sang lugar. Sunod sa barangay Tigom, wala pa sang may nag-report sa ila. Apang ini ang ila pag-aaksyonan, ila binakon mga menor de edad ang imbulbado. Dugang pa sang barangay, hindi man ini main road rason nga ilisipon lang ang mga nagalabay sa lugar kag wala sang suga kun kagabihon. Ikuha na namon, i-aksyonan namon sa barangay nga kung pwede, i-disseminate namon sa tanan nga council kag kada gabi parubingan sa tanod para at least ma-monitor namon kung may ara mang gapon nga nagastambay kung gabi. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, 140,000 pesos ang ginbilin nga kahalitan sang sunog nga nagluntad sa barangay Ingore, La Paz kahapon. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, electrical in nature ang ginalantaw nga kabangdanan sang sunog. Nagpadala na sang sample nga na-recover nga electric wire sa central office, agod mapaidalom sa laboratory test, agod makumpirmar ang ginhalinan sang kalayo. Siyam tanan kabalay ang totally burned, kag duha ang partially damaged. Human sa light materials ang kalabanan sang nagkalasunog nga istruktura. Pila sa mga nasunugan ang nagatinir subong sa barangay hall sang Ingore nga nagaserbe nga evacuation center. Tres katawo ang napatay samtang 16 pa ang nagapabilin nga missing matapos maglugdang ang isa ka sakayan sa Tana River sa northern Kenya. Karga sang sakayan ang 43 ka pasahero nga tuyo maglikaw sa pagbinaha sa mga lugar. Humalin sang Marso, mayara na sang 140 katawo nga nagkalamatay bangod sa pagbinaha sa Kenya. Naglabot naman sa 185,000 katawo ang gin-evacuate. Ginmultahan sang isa ka judge sang $9,000 kaginpaandaman nga pwede mapreso si ana US President Donald Trump bangod sa contempt of court sa hearing sang hash money trial sini sa New York, USA.
Ang order ang ginpagawa ni Justice Juan Merchan nga natuhoy sa padayon nga paglapas ni Trump sa gag-order sang korte bangod sa pagpakamalaot sini sa mga saksi kag iban pa nga imbolbado sa kaso. Ang order ang gintawag naman ni Trump nga paglapas sa iya kinamatarong sa free speech. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagabot na sa probinsya sang Capiz ang inyo paborito nga Kapuso Stars nga magabanding sa Kapuso Fiesta. Kilitay kita sa Pueblo de Panay Techno Park kag makifiesta. Kaupod sa Widows War Stars Bea Alonzo, Jeric Gonzalez, Rafael Rosel kag Jean Garcia. See you at 8 p.m. mga kapuso. Good news sa mga nagagamit sang LPG, ilabi na gid sa mga iloy, nagakarinderya, kag mga may restaurant. Sumugod-subong nga adlaw, Mayo 1, nagnubo sang piso kada 15 sentimos ang kada kilo sang LPG. Buot silingon 12 pesos kag 65 sentimos nga buhin sa kada 11 kilogram nga tangke. Ini ang ikadwa na nga simana nga may ginpatuman nga rollback sa presyo sang LPG. Mabug sa mabasko nga init gihapon ang ginalauman sa halos kabugusan sa pungsod, magluwas sa pinakalugar sa Mindanao. Magluwas sa init ni Easterlies, madayon na pagluntad sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Base naman sa heat index forecast sa pag-asa para buwas, may tsansa nga maglabot sa danger level ang temperatura sa pilakabahin sa Western Visayas. 44 degrees Celsius sa Iloilo City, 43 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, kag Ross, Capiz. Samtang 42 degrees Celsius sa Mambusaw, Capiz, kag La Carlota City sa Negros Occidental. Base naman sa datos sa Metro Weather, marubong chance ng ulan sa Western Visayas magluwas lang sa pinakabahin sa Antique kag Negros Provinces. Manaming tiyempo sa nabiling gabahin sa pungsod apang manginhanda gihapon sa hinaling na localized thunderstorm. Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2024 mag-aarangkadang buwas diri sa Bacol City ang pagpanghanda sa DepEd 6 tutukan ta diri sa aton GMA Regional TV interviews. With us this afternoon is ang aton Information Officer spokesperson sa Regional Office ng Department of Education, Sir Hernani. Sir Nani Escolyar, mayong hapon. Kamusta? Thank you for saying yes to this invitation. Mayong hapon si Sir Adriano, sa ngalan siniya sa aton sing Regional Director, Dr. Ramir Bitico Tamio kita no sing sasni kamayong hapon sa tanan. So good na, arangkada na ining aton WIVRA 2024 in Bacolod City. Kita sa Regional Office, sa DepEd Region 6, ready na kita. Handa na ang tanan, no? Ang aton sini nga mga manpower, halin sini sa Regional Office, ready na gid. And we are more than 5,600 here sa Bogos sini Negros. And out of that number, 2,900 plus ang aton sini nga mga atleta. Kagitaya sa regional level, we situate no nga safe ang tanan-tanan, kag wala kita sang problema nga ma-encounter. How is our preparation? Base malang-alang, mabutang sa ital-ital ang ikaayong lawas ang aton mga kabataan. Actually, no, before pa nag-start ini nga aton sini nga mga sporting events, sa mga meetings nato gining hatanggid sang emphasis no, ang health sang tanan. So one of the considerations sa aton sini nga mga athletes, coaches and other tournament officials, wala sang game during midday, especially sa mga outdoor sports naton like football. Meaning wala kita sang game schedule as much as possible between 10 a.m. until 2 to 4 p.m. Now, in terms of medical, sa kada playing venues, may nakastandby kita dara nga mga medical officers. And at the same time, may mga LRPOs man kita, mga Learners Rights Protection Officers, just in case nga may mga concerns sa mga kabataan naton. May yaragi kita sang medical officers on standby. May naga-check sang BP, gina-remind ang medications kung mayara, especially sa mga may edad naton nga mga officials. Kag subong man, kung kinanglanon nila sang health, may clinic kita on standby, may mga nurses on standby, may doctor on standby. Actually, 2 weeks before, nagkatuloy aton nga mga division superintendents, nag-check sila sa mga billeting schools nila, kin-situate nila nga ang supply sang tubig is bastante. Now, if ever nga may na-foresee sila nga kakulangan, then they coordinated it with our counterparts here, like the Schools Division of Negros Occidental,
and Bacolod City. And at the same time, ang school heads ng mga schools nila, na-coordinate naman nila siya. Sa mga atleta, mga manunudlo, sporting directors, everyone sa Wivra, welcome to the City of Smiles. Maghalong sa init, kagti syempre ipaluntad naton ang sportsmanship. Dako man bala o kung gamay man yung event, ang imo ginapasakupan. Sa tanan, good luck mga kapuso. Sa atin mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa atin mga kapuso abroad, madamo ginya salamat sa pagtutok. Ako sa Eden Priatos. Kapuso mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.